Shoutout nga pala kay Michael Hernandez bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. Karismatikong mukha ng NBA na si Anthony Edwards laban sa itinuring na MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. Hindi lang record ang malaking bentahe ng OKC dahil dito. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Hindi kinailangan ng Oklahoma City Thunder ng 48 minuto upang ipakita kung gaano sila karapat-dapat makarating sa Western Conference Finals sa unang pagkakataon sa halos isang dekada. Tumagal lamang ng mga 18 minuto ng laro upang ipakita ang kaibahan sa pagitan nila at ng isang injured at limitadong Denver Nuggets team na nauwi sa isang dominasyong score na 125-93 in Game 7. Pero kung tutuusin, kahit pa may dalawang malusog na hamstring si Aaron Gordon at hindi gawa sa papier-mâché ang kaliwang balikat ni Michael Porter Jr., parang ito pa rin ang magiging resulta pagpasok sa Conference Finals. Ang Oklahoma City at Minnesota o sa termino ng NBA, Shai Gilgeous-Alexander at Anthony Edwards. Slow penny laban kay Young Mike, ang itinuturing na most valuable player laban sa pinakakarismatikong personalidad sa NBA. Ang New York ay ang merkadong puno ng kinang, pero ito ang seryeng hindi matanggihan. Pangalawang sunod na taon na ang West ay may mga batang stars na naglalaban para sa corona, habang ang panandali ang pagsulyap ng NBA sa parity ay naging isang buong relasyon. Marahil pakiramdam ng Thunder na nauuna pa sila sa schedule kahit na sila'y isa na sa mga top teams sa conference sa nakalipas na 2 taon. Ang tatlong pinakamagagaling nilang manlalaro ay may edad na 26, 23 at 22. Si Gilgeous-Alexander ang pinakamatanda at siya na rin ang pumapasok sa buong kasikatan, tulad ng 23 taong gulang na si Edwards. Naglaro si Gilgeous-Alexander ng ilan sa kanyang pinaka-epektibong basketball sa mga huling laro, isang palatandaan na handa na siya sa sandaling ito. Ang pag-a-average ng higit sa 32 puntos at shooting sa 60% range sa nakaraang 3 laro ay makakapagpatahimik kahit papaano sa mga nagsasabing madaya lang siya at palaging humihingi ng foul. Ang mga pagdududa ng karamihan tungkol sa Thunder ay hindi lang tungkol sa kanilang kabataan, kundi sa kanilang kakayahang maglaro at manalo sa dikit na laban, lalo na't sila ang team na may pinakamakaunting clutch games ngayong season, ang pagkatalo sa Game 1 sa dramatikong paraan at ang pagkatalo sa overtime slugfest ng Game 3 ay nagpatunay sa mga agam-agam. Pero ang pagpanalo sa Game 7 ng sobrang layo, sabay pagbantay sa pinakamagaling na manlalaro ng laro gamit ang sandamakmak na mahahabang braso at walang kapag-urang mga paa, ay nagpapatunay na hindi tsamba ang kanilang 68 panalo. Sa tingin ko, ang pressure namin ang naging malaking salik. Hindi pa nga perpekto ang opensa namin, sabi ni Thunder coach Mark Daigneault. Magaling ang ginawa ng mga lalaki sa pag-filter sa ingay ng isang Game 7. Ang pamimilit ng 22 turnovers at ang pagbabagong anyo ni Nikola Jokic sa isang alanganing manlalaro na kayang bantayan ng mas maliit sa kanya ay hindi lang kamangha-mangha, parang hindi pa totoo. Ngayon ang depensang iyon ay isasabak laban sa Timberwolves na nagpabagsak sa Warriors na wala si Stephen Curry sa loob lamang ng 5 laro. Nagkaproblema si Edwards sa turnovers sa seryeng iyon, lalo na sa Game 5 finale, kaya't ito ang siguradong pagbubuhusan ng pansin ng bangis ng depensa ng Oklahoma City pagpasok ng serye sa Miyerkules. Maraming bagay na si Edwards na hindi si Gilgeous-Alexander, pero hindi iyon insulto sa alinman sa kanila. Ang pareho nilang taglay ay ang pambihirang kakayahan at kagustuhang iangat ang kanilang mga kakampi. Inilalagay sila sa mga posisyon na karaniwang para lang sa lead singer. Laging pinalalakas ni Edwards ang loob ni na Jaden McDaniels at Julius Randle, tulad ng dati niyang ginagawa kay Karl Anthony Towns. Lagi namang isinasama ni Gilgeous-Alexander ang kanyang mga kakampi sa post-game TV interviews sa court. Medyo cheesy at nakakaabala minsan, pero kapuri-puri ang layunin ng team first mindset. Ang pagiging totoo ni Edwards ang dahilan kung bakit hindi dapat palampasin ng Timberwolves sa TV, at nagtatanong tayong lahat kung ito na nga ba ang panahon na sila'y tuluyang makaka-breakthrough. Ang biyahe nila papuntang conference finals noong nakaraang taon ay nakaka-excite, pero ang 5 larong pagkatalo sa Dallas ay nakakadismaya, nagpapakita ng kung gaano pa kalaki ang puwang para sa pag-unlad. Kahit si Edwards na parang bionic ay napagod din habang hinahabol si Kyrie Irving at sabay na bumubuhat ng opensa.
At ngayon, ang parehong trabaho ay ipapasa sa kanya upang bantayan si Gilgeous Alexander ng mahabang bahagi ng serye. Halos parang old school kung ang dalawang pangunahing tauhan ay magbabantayan sa isa't isa sa buong serye, isang bagay na bihirang makita ngayon sa switch-heavy na NBA. Ang drama ng sandali ay kadalasang napapalitan ng anticlimactic na estratehiya ng pag-iwas sa foul trouble ng mga bituin, imbes na ipakita kung sino talaga ang mas magaling. Ginawa ito sa ilang bahagi ng regular season, pero parang wala namang masyadong mapupulot sa mga laban na iyon. Si Randle ay naglaro lang ng isa sa 4 na laban, at hindi pa nagkikita ang dalawang koponan mula pa noong huling bahagi ng Pebrero. Tablado ang season series, tig-2 ang panalo. Ibang klaseng manlalaro na ngayon si Randle nitong mga nakaraang linggo. Mula nang matagpuan niya ang kanyang lugar sa sistema ng Minnesota, ang Timberwolves ay may record na 17-4 in regular season with 8-2 in playoffs. Pinabagsak ang mga veterano ng Los Angeles at Golden State. Kahit ang mga malupit na kritiko ni Randle ay di na makakaila ang kanyang kasinupan. Ang power forward ay nag-a-average ng 24 na puntos sa 51% shooting, 6 na rebound at 6 na assist sa playoffs. At ngayon haharap siya sa parehong depensang nagpahinto sa opensa ng Denver simula kay Chet Holmgren. Ang malinaw sa parehong West Semifinals ay ang panalo ng depth at kalusugan. Mukhang wala sa Minnesota o Oklahoma City ang naubusan ng magagaling na manlalaro, habang ang kanilang mga kalaban ay napilitang maglaro ng mga walang karanasan o mga pilay na kasama, at ang resulta ay inaasahan. Kung isa sa isip ang kalusugan at hindi mo nga talaga magagawa yan sa playoffs na ito, tila pantay ang laban kaya't mapupunta ang spotlight sa mga superstars. Kung may isang invisible mantle, ito'y tila nakaambang maagaw saan mang sulok ng universo. Si Edwards o Gilgeous Alexander ay may tsansang lalo pang umangat sa araw-araw na usapan at sa hindi mahawakang titulong Face of the League na pabago-bago linggo-linggo. Mahirap iparamdam ang urgency sa mga batang team, pero ipinapakita ng kasalukuyang liga minsan sa masakit na paraan na ang mga oportunidad ay dapat sulitin at pahalagahan. Ang pagpapalagay na makakabalik ka ay isang malaking pagkakamali. Pero ang matalinong pananaw ay alam kung gaano kaaliw at kasabi-sabi ang seryeng ito, dahil kahit madalas hindi natutupad ng mga match-up ang hype, minsan natutupad nila. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa series na ito? May isang mahalagang dahilan kung bakit may advantage ang Oklahoma City Thunder laban sa Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals, at hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng Thunder ng pinakamahusay na record sa NBA. Nagngangalit ang Paycom Center laban sa Denver Nuggets lalo na sa Game 7. Ayon sa The Oklahoman, ang Thunder ay may shooting percentage na 39.8% from the 3-point arc kapag nasa home court sila ngayong postseason, na siyang pangalawa sa pinakamataas sa 8 sa mga team na umabot sa second round ng NBA playoffs. Sa road games naman, bumagsak sila sa 25.9% from the long range, na siyang pinakamababa sa lahat. Ganun man kagaling ang OKC kapag nasa sariling teritoryo, may isang estadistika na nagpapakita na may kakayahan ng Timberwolves na gugulatin ang pinakamagaling na home team sa NBA kung aabot sa Game 7 ang serye. Pero kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo